Magandang araw. Kumusta kayo? Ako ay si Carol. At ako naman ay si Robert. And I am Rowie, and welcome to our channel! Good morning, good morning, good morning. How are you doing this morning? So, ang aking breakfast is coffee. Hindi ako maglalagay ng milk. Kasi naubusan ako ng milk. Nakakatamad lumabas ng bahay para bumili ng milk kasi umaga pa ang lamig sa labas. But anyway, how are you doing, guys? I hope okay kayo this weekend, Saturday. And kumusta ang buhay-buhay? So, meron ako sa inyo ichichika today. Masinsinang kwentuhan about sa akin. Ang daming mga dito kalat sa gilid ko. Ang aking ikukwento ngayon is about sa aking tulog pa sa Robert kaya hindi ako masyadong malakas magsalita. Kamag-anak na masama ang ugali. So, ganito yun. Meron akong kamag-anak, first cousin. Diyos ko baka ako magalitan nila mama. Kinakwento ko yung buhay namin. First cousin sa side ni Papa. I hope hindi ako nag-overshare. Pero, okay, ikukwento ko na rin sa inyo. First cousin sa side ni Papa. Yung tatay niya at tatay ko magkapatid. So, first cousin kami. So, to make the story short, nung nasa Pilipinas pa ako, 12 years ago, meron sa akin may nag-work ako sa Pilipinas, sa Manila, sa PGH. May nagte-text sa akin every day. Hindi pa nun uso ang mga smartphone, wala pa nung smartphone. Ang phone ko pa nun is yung mga 3210, yung mga ganun, 5110, yung mga ganung phone. Parating may nagte-text sa akin every day, bago ako pumasok sa work. And alam niya kung anong oras ako pumapasok sa work. And alam mo yung mga tinetext sa akin, yung una, inaatake niya yung personality ko. Sa sinasabi niya, "Oy bakla, kumusta na?" Tapos sabi ko, "Sino to?" Sabi niya, "Oy bakla," ganyan. Hanggang nag-escalate. Tapos, tumagal hanggang after 1 month, sinabi ko dun sa pinsan ko, may nagte-text sa akin. Sabi ko, hindi ko alam kung sino, bakit ganito yung mga tin-text niya. Tapos, lumalala yung text niya. Yung mga following months, sinasabi niya, sana mamatay na ang nanay mo, sana si papa mo masagasaan ng bus. At that time, si mama may sakit. Sabi niya, na parating ang ospital si mama. Sabi niya sa text parati, sana si mama mo is magka-cancer. Sana si papa mo masagasaan ng bus, maputol ang paa. Kasi si papa nun, may tricycle, nagta-tricycle yan si papa. Tapos, ako naman, sabi ko, sino ba ito? Bakit ganito yung mga tinetext niya? So, hindi ko pinapatulan kasi sabi ko, parang walang magawa. Parang, hanggang sa dumating yung time na sabi sa akin ng pinsan ko, sakyan mo na lang kung ano yung tinetext niya. So, ang ginawa ko, sinakyan ko. So, ganito ang nangyari. Sabi niya, "Hoy bakla, nasaan ka?" Tapos, ang nire-reply ko, "Eto, nandito na, nanchuchu pa." Sorry for the word. Pero, ganun yung inaano ko sa kanya. Nire-reply ko sa kanya kasi hindi siya tumitigil. Nagpapalit ako ng number, na-find out niya yung number ko. Nagbabago ako ng SIM card. Nalalaman niya talaga. Tapos, yun nga, sinasakyan ko siya. Tapos, ang ginagawa niya pala, yung mga kamag-anak namin sa Bicol, kasi nasa Bicol siya, sa Bicol ako lumaki, nasa Bicol yung family ko. Ang ginagawa niya pala, pinababasa niya dun sa mga pinsan namin, sa tito ko, sa tita ko, "O, tingnan mo si Rowie una." Parang ito yung reply niya sa akin. Nanchuchu pa daw siya, ganyan, ang dami daw niya lalaki, kasi sinasakyan ko nga. Tapos sa tuwing umuwi ako ng Bicol, ganun yung tingin sa akin ng mga pinsan ko, ng mga tita ko. Kasi yung pinsan kong yun na nagte-text sa akin is
dinadalaw ko pa kasi wala akong idea na siya pala yun. Tapos, so ganito, magulo na ba yung kwento ko? Na-find out ko na siya yung nagme-message sa akin ng ganon kasi umuwi yung pinsan ko galing sa London. Tapos pumunta siya dun sa bahay na tinitirahan ko kasi nakatira lang din ako sa tita ko. So, ang dami ng tito-tita, di ba? Yung titang tinitirahan ko is kapatid ni Papa at kapatid din ng tatay niya. So, parang yung family namin is parang talagang close. Tapos, nakatira ako sa kanila, dun sa pinsan ko sa Manila. Tapos sabi ko sa kanya, uy, at yung umuwi galing sa London, sabi ko sa kanya, sabi niya sa akin, uy, nag-message si pinsan, yung pinsan namin na nasa Bicol, yun nga nagte-text sa akin. Sabi ko, uy, pahingi nga ng number. Sabi ko, gusto ko rin tawagan. Pag-dial ko dun sa phone, yun yung number na lumabas. Nagulat ako. Sabi ko, ito yung nagte-text sa akin. Sabi ko, bakit ganito yung ginagawa niya sa akin? Sabi ko, sigurado ka bang ito yung number niya? Sabi ko dun sa pinsan kong umuwi galing sa London. Sabi niya, oo, kasi kachat ko siya. Tapos, ayun, sumabog ako. Talagang galit na galit ako. Kasi, can you imagine, 6 months niya akong chinagaan everyday. Sasabihin sa'yo, bakla, tatawagan ko ang pinag-workan mo at sasabihin ko sa kanila na bakla ka, na mamatay na ang magulang mo, mamatay na yung si papa mo, mamatay na si mama mo. Alam mo yun, okay lang sana kung ako, pero kung idadamay niya ang family ko, ang sama, di ba? Ibang usapan yun. That time, hindi pa uso yung SIM card registration. Tapos, sobrang sumabog ako. Galit na galit talaga ako. Can you imagine, first cousin mo gagawan ka ng ganun. Parang may sayad sa utak. Hindi ko inisip kasi sa tuwing uuwi ako ng Bicol, dinadalaw ko pa siya, nagkukwentuhan pa kami, nagkukumustahan pa kami. Tapos yun, nagkagulo kami. As in, yung mga pinsan-pinsan nagkasira dahil sa kanya. Tapos, may yung kapatid niya nasa Belgium, tapos tinawagan ako. Sabi niya, ipapapatay daw ako. May mga ganong drama, may mga ganong eksena. Ko. Ang worst doon is yung psychological abuse na nila idulot sa akin for 6 months. Tapos, yung mga reply ko sa kanya, kasi diba sinasakyan ko siya, sabi niya, uy, bakla, nasaan ka? Ganyan, ganyan. Sinasabi ko, ay, ito, ang dami lalaki ng chuchupa. Yun pala, pinapakita niya sa mga pinsa namin, sa mga tito-tita namin, sa Bicol. So, pag uwi ko ng Bicol, ganun yung iniisip sa akin ng mga pinsan ko. But, I don't care anyway. Kasi hindi naman totoo. Tapos yun na nga. So, nagkaaway-away kami. So, lumaki yung gulo kasi dahil sa kanya, na-find out ko. Yun pala, kaya niya ginagawa yun sa akin. Kasi, graduate siya ng theology, nagpari siya. Tapos diba, kapag ikaw ay nag-aral ng priesthood, may hindi ako masyadong aware doon. May 4 years ka, and then after nun, may theology. So 8 years kang mag-aaral sa seminary. After 8 years mo, papalabasin ka nila parang bago ka i-ordain. Tapos siya, after nung 8 years niyang pag-aaral, pinalabas ng seminary kasi parang bibigyan ng 1 year na parang probation para i-ordain. Hindi siya na-ordain kasi may nagreklamo sa kanya. Hindi ko alam kung ano yung details. And pinagbintangan niya ako, na ako yung nagreklamo. Which is, ba't ko naman gagawin yun? Pinsan ko siya. Tapos, yun yung paghihiganti niyang ginawa sa akin. Nalaman ko lang na ganun yung na ginawa niya sa akin kasi parang kwento din ng isa sa mga pinsan namin na pinaghinalaan daw niya ako na ako daw yung nagreklamo sa diocese ng lugar namin na hindi dapat siya i-ordain. Kaya yun yung ginawa niya sa akin. But anyway, fast forward after 12 years, this year lang, nag-message na naman sa akin si mama. May nagte-text na naman daw sa kanya. Sabi ko, sino na naman yan? Ang hinala ko yung pinsan kong yun.
Sabi ko kay mama, ibigay mo sa akin yung number. Binigay ni mama yung number, tinawagan ko. Siya na naman yung sumagot. Dina-refresh na naman yung memory ko. Sabi ko, ikaw na putang ina ka, tigilan mo kami. Sabi ko, tigilan mo kami kasi hindi na kita inaano. Wala na ako sa yung pakialam, tapos nanggugulo ka na naman. Sabi ko, masaya na ako sa buhay ko ngayon. Tantanan mo na kami. Gusto ko sanang idemanda kasi di ba meron na tayong SIM card registration bill. Ewan ko yung mga ganun, hindi ko na alam sa Pilipinas. Sabi nila mama, wag ko na daw patulan kasi ganun na nga yung isip, papatulan ko pa. Pero hindi ko lang kasi magawang i-ignore kasi yung ginagawa niya, dinadamay niya sila mama. Nandito ako sa abroad, di ba? Kung mag-overthink sila mama, magkasakit, di makatulog, magkasakit, sinong mag-worry? Ako. Kasi ano naman pakialam niya, yung pinsan ko yun. Tapos isa pa, sa worst thing na pinagagawa niya sa akin before is, bukod dun sa psychological abuse, tuwing dadaan ako, di ba, na-find out ko na siya yung nagme-message sa akin. So, nagkaaway na kami. Tapos, pag dadaan ako ng bahay nila, kasi medyo magkapit bahay lang kami, siguro mga 200 meters away yung bahay nila sa bahay ko. Mayroon siyang pamangkin na bata, siguro mga 5 years old siya noon, yung batang yun, or 6, mga ganun. Hindi pa tuwid magsalita. Pagdadaan ako doon, yung utusan niya na sigawan ako, na bading, yung batang yun, hindi pa matuwid magsalita. Sinasabi niya, tinatawag akong binding. Sabi ko, niisip ko that time, anong binding? Tapos ngayon ko lang na-figure out na yung binding pala is bading. Tinuturuan niya pa yung pamangkin niya na sigawan ako ng bading. And yung twist, naging bading yung pamangkin niya. Ngayon, bading. Anyway, hindi ko na matatawag na karma kasi there's no such thing as karma. Kung naging bading ka, it doesn't mean na not necessarily mean na karma yun. Kasi I was born like this. Hindi ko naman inisip na karma ako. But anyway, be careful what you wish for. Yun, umaga, ang dami kong mga hinanakit sa buhay. So, bakit ko yun kunento sa inyo? Kasi, naalala ko, a month ago, may nag-upload ako ng video kung bakit ako umalis ng Pinas. Sabi ko dun sa video is nabully ako. Isa sa reason kung bakit ako umalis ng Pilipinas is nabully ako. And may nag-message sa akin. Sabi niya hindi naman daw totoong nabubuli ang mga balik sa Pilipinas kasi open na daw tayo sa Pilipinas. Which is okay, open na tayo. But, alam mo ba yung pinagdaanan ko? Di ba hindi? Before you invalidate someone else's story, alamin mo muna. Kasi iba-iba tayo ng environment na nilakihan. Yung na-experience mo, pasalamat ka na lang or pasalamat na lang sila na hindi nila na maganda yung environment na nilakihan nila, na hindi nila naranasan yung naranasan ng iba. Siguro, wala silang naranasan na pambubuli. So, just be grateful kasi okay yung environment na nilakihan mo. Ako, maranasan ko yun sa kamag-anak mo pa, sa first cousin mo pa. Ano yung mararamdaman mo, di ba? So, wag niyong i-invalidate piece of advice. Wag niyong i-invalidate yung story or yung feelings ng iba. Kasi, hindi nila yun i-share kung wala silang napagdaanan. May sarili-sarili tayong story and irespeto na lang natin or, alam mo yun, maging empathic na lang tayo sa mga pinagdadaanan ng iba. Yun, anyway. Weekend na weekend. Ngayon naman, yung pinsan ko yun is parang hindi na ako galit, pero hindi ko siya napapatawad. Hindi ko siya mapapatawad, pero hindi na ako galit. Gets mo? Pwede kang magpatawad. Pwede kang hindi na magalit, pero hindi mo siya mapatawad. I don't know how to put that in words, pero meron din ba kayong mga pinsan na ganyan o kamag-anak na ganyan? Yung kamag-anak ko yun wala nang sasama pa kasi can you imagine 6 months niya akong tsinagaan, 6 months niya akong message. Kung hindi pa
na-find out na siya, hindi niya talaga ako tatantanan. Naaalala ko, I was having dinner with him kasi binibisita ko siya kapag uwi ako ng Manila. Pag uwi ako ng Bicol, binibisita ko siya kasi para kaming magkapatid. Nagdi-dinner, kunyari i-invite niya ako mag-dinner. Tapos naalala ko, biglang may nag-text sa akin, uy, bakla. Siya pala yung nagte-text sa akin, katapat ko lang siya ha, di ba? Can you imagine? Parang psychopath. Anyway, thank you very much for watching and I hope hindi ko na toxic yung weekend nyo. And I will see you again on my next vlog. Magka-countdown muna ako. Bye!